Pakibati naman yung mga katabi ng good morning para naman masaya-saya naman yung araw natin ngayon. Yan. Talagang naka-block kayo lahat. Ano meron? Ano meron at naka-block? So talagang required na naka-block kayo ngayon? Hindi. Nagkataon lang. Nagkataon lang, no? Today, yung ating reflection, kasi laging ginagawa ay kung ano yung readings of the day. Kaya lang kasi today ay feast day ni Saint Jude Thaddeus at saka ni Saint Simon the Zealot. Dalawa sila sa mga 12 apostol ni Kristo. Kaya yung gospel ay special reading for today. Pag tinignan ninyo yung reading talaga doon sa usual, kung hindi tumapat ng feast day, iba talaga yung readings. Pero dahil feast day ng dalawang santo na apostol ni Kristo, kaya ang binasa ay tungkol doon sa pagpili sa 12. At mapapansin ninyo, bakit yun yung gospel na binasa? Kasi doon lang mame-mention yung pangalan ni Judas Thaddeus at saka ni Simon the Zealot. Sa maraming nakasulat sa Biblia, hindi masyadong nababanggit yung mga pangalan ng ibang apostol. Like Saint Peter, Saint John, Saint James, madalas siya nababanggit kasi lagi silang kasama ni Kristo. Pero may ilan sa mga apostol ni Kristo ay hindi masyadong nababanggit ang pangalan. Kaya nga pinili yung gospel para marinig o mabanggit yung dalawa sa mga apostol ni Kristo. At sino ba itong mga apostol ni Kristo na ito? Si Saint Simon the Zealot, no? Sa Tagalog at tawag diyan, Simong Makabayan, no? Sa 12 apostol, iyan yung medyo ang kanyang thinking ay political, no? Si Simon the Zealot. Bakit? Kasi yung mga batas ni Moises, yun yung kanyang mas iniintindi at sinusunod. Kaya yun yung ini-implement niya. Kaya yung mga Romano ay hindi masyado siyang malapit. Kasi marami siya sa mga batas. Kapag lumabag ang mga Romano, ang kasunod ay patayin. No? Patayin. Kaya medyo mahigpit yung tingin ni Simon the Zealot. Kaya ganun yung kanyang thinking. Si Simon the Zealot ay medyo politically inclined. Si Saint Judas Thaddeus, medyo siguro mas familiar kayo. No? Nagpupunta ba kayo sa Saint Jude sa may Malacanang? Sino nagpupunta dyan? No? Diba usually, pag nagpupunta dyan, mga estudyante, diba? Bakit? Ba't kayo nagpupunta kay St. Jude Thaddeus? Pag may exam, may board exam, lahat ng klase ng exam. Dahil gusto nyong pumasa. No? Dahil nga, baka pakiramdam ninyo, baka hindi kayanin, baka delikado, no? Pero laging hihingi ng intercession ni St. Jude. Para sa ganon, kahit sabihin niyo imposible kung maipasa to, ipagdadasal ko na lang para siguradong papasa ako. Pero sigurado naman, makakapasa naman kayo kasi nag-aral naman kayo. Pero si St. Jude, mas kilala yan sa mga taong parang nagigipit, no? Na parang yung imposible ay pwedeng maging posible. Yun yung si St. Jude. Mas kilala siya sa ganyan. Na parang yung imposible na, pag lumapit ako kay St. Jude, tutulungan niya akong magdasal kay Jesus para yung imposible sa akin magiging posible. Kaya mas nakikilala dyan si St. Jude. Yung mga imposible ay nagiging posible dahil sa Panginoon. Si St. Jude ang tumutulong kapag nahihirapan ka na, nagigipit ka na, lalapit ka kay St. Jude. Kaya mayroon din mga personal na katangian itong mga santo na ito. Pero bago natin tingnan at pagnilayan yung kanilang buhay, mas tingnan natin yung ginawa ni Kristo bago siya pumili ng mga santo o mga apostol.
Ano yung sabi dun sa first part ng gospel? Si Jesus umakyat sa bundok para manalangin. At pagkatapos niyang magdasal, siya ay bumaba at pinili niya ang kanyang 12 apostol. Ganun yung gesture. Umakyat sa bundok, nagdasal, pagkatapos magdasal, bumaba ng bundok at pumili ng 12. Ito yung magandang paalaala at turo sa atin ni Jesus na sa bawat desisyon natin sa buhay, laging dapat bunga ng panalangin. Sa bawat desisyon mo sa buhay, laging nauuna ay dapat na ipagdasal para tama, mabuti ang iyong mga gagawin sa buhay. Di ba minsan, mayroon tayong mga pangyayari sa buhay natin, akala natin tama naman, pero turn out, mali pa rin. Bakit? Kasi kahit papaano, wala kang nagawang panalangin o mag-sign of the cross man lang. Basta narinig mo, naisip mo, ginawa mo na lang agad. Importante din, nakikipag-usap sa Diyos. Importante din, ipinapaalam mo sa Diyos kung ano yung gusto mong mangyari. Importante din na mayroong kang consultation. Kahit man lang ang Diyos, alam niya na may ganito kang plano. Kasi ang Diyos, pakikinggan naman niya yung plano mo. Pero minsan alam din ng Diyos kung kailan yung right timing. Kaya minsan sasabihin mo, ay, gusto ko sana mangyari ito sa buhay ko ngayon, pero bakit hindi nangyari? Kasi akala mo, dapat ngayon na mangyari. Pero para sa Diyos, baka pwedeng bukas na lang. Kasi baka hindi pa dapat ngayon mangyari yan. Kaya kapag ipinagdarasal natin, mas naiintindihan natin na ito ay bunga ng panalangin at hindi sarili mo lang na desisyon. Kung mapapansin po ninyo, ang simbahan ngayon nagkaroon ng synodality. Makikita nyo yan lagi sa mga social media. Ang Santo Papa ay tumawag ng ilang mga representatives sa bawat bansa. No? Halimbawa sa Pilipinas, nagpatawag siya ng 3 obispo. Yun yung kanyang pinapunta. Si Cardinal Advincula, si Bishop Ambo David, at si Bishop Milo Vergara. At saka may isang lay. No? Pag sinabing lay, hindi siya pari, hindi siya madre, katulad ninyo, no? Na isang mananampalataya, pero hindi ordained. So isang babaeng lay. So 4 yung representative ng Pilipinas. Maliban pa kay Cardinal Tagle na nasa Roma na. So bawat bansa may ilan lang mga pili na mga maaaring mag-represent ng country na yon para magkaroon ng isang napakalaking meeting. At yung meeting na yon ay pag-uusapan lahat ng issues ng simbahan para alam na iisa lang din ang nais na sagot o gustong gawin ng simbahang Katoliko na pwedeng i-implement sa buong mundo. Kaya si Pope Francis, kahit siya'y leader na ng simbahan, pwede naman siyang mag-decide on his own. Pwede naman niya sabihin, ito gusto ko, ito ang masusunod. Pwede naman yon. Kaya lang para kay Pope Francis, gusto niya ang pagdidesisyon at gagawin sa buong simbahan ay bunga ng panalangin at biyaya ng Espiritu Santo. Kaya nga, yung ginagawang synodality ng simbahan ay pinakikipag-usap ang mga taong ito sa Espiritu Santo. Laging umaasa sa biyaya ng Espiritu Santo na kung ano man yung kanilang i-offer, kung ano man yung kanilang isasuggest, ay hindi dahil sa isip lang nila. Oo, pinili yung mga taong ito kasi mahuhusay talaga sila. Magagaling yung mga taong ito. Pero kahit na sila'y magagaling, aasa pa rin sila sa biyaya ng Espiritu Santo. Hihingi pa rin sila ng tulong sa Espiritu Santo para maging tama yung kanilang desisyon at yung mga nais nilang sabihin para mabuo yung isang magandang plano para sa ating simbahan. Kaya nga si Pope Francis, ayaw niya didepende lang na, desisyon ko lang, ako lang. Hindi. Laging bunga ng panalangin. Kaya nga bunga ng kanyang dasal,
Sabi niya siguro sa kanyang sarili, ito yung fruit ng kanyang prayer. Tawagin ang bawat representative ng bansa, pakinggan ang kwento ng bawat bansa, at mula doon, tayo ay bumuo ng isang magandang aral para sa ating simbahan. Kaya nga papansin nyo, nung iyan ay bago pa lang at in-apply yan sa Pilipinas, napakahaba, no? Napakahabang panahon. Kasi sa bawat parokya, magkakaroon muna ng maliliit na sharing. At kapag nabuo na yung sharing na yon, isasubmit ng isang parokya sa diocese. At yung diocese, sabi ng CBCP, gagawa lang kayo ng 10 pages na report. No? Ilang dioceses meron ang buong Pilipinas? More than 200. So, bawat diocese, tig to 10 pages lang. Babasahin niya ng buong CBCP. At yung tig to 10 pages ng bawat diocese na yon, sabi ng Roma, o ang bansang Pilipinas, gagawa kayo ng 10 pages lang na report. No? At yun ang isasubmit sa Roma. Imagine, sa napakakapal na papel, liliit ng liliit ng liliit, hanggang sa iyo na maging report ng bawat bansa. At pag dumating na sa Roma, liliit ulit ng liliit hanggang sa makontain ko ano yung napakahalagang mga punto para ibigay sa simbahan. Ganyan ang bunga ng biyaya ng Espiritu Santo. Ganyan kapag nagdarasal sa Espiritu Santo. Hindi minamadali. Hihintayin mo kung ano ang plano ng Diyos at doon ka magsisimula sa magandang planong ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya maging ang ating Panginoon, kahit si Jesus, nagdarasal muna siya bago siya magdesisyon. Nagdarasal at humihingi muna siya ng tulong sa kanyang Ama bago niya gawin, piliin ang bawat kanyang dinidesisyon. Pero pansinin ninyo, yung 12 apostol, pag tinignan ninyo yung bawat buhay ng bawat isang yan, sasabihin ba ninyo, parang mali pa rin si Jesus pag pumili ng apostol? Parang hindi pa niya kinilalang mabuti yung mga apostol. Bakit? Kasi karamihan sa mga apostol ni Kristo, si San Pedro, itilatwa si Kristo. No? Yan yung pangalan ng Saint Peter. No? Diba? Si Saint Peter, kahit na siya pinili, pinaka-leader ng simbahan, pero gumawa pa rin siya ng kasalanan kay Jesus. Si Judas, no? Si Judas na nag-betray kay Jesus, napili pa sa 12. Parang siguro sabihin natin, nagdasal na nga eh. Bakit ganon? May mali pa ring pinili. Pero alam niyo, hindi nagkamali si Jesus ng pinili. Ipinapakita lamang sa atin ni Jesus na oo, ang mga apostol na ito ay tao. May mga kasalanan din sila'y pinili. Hindi pumili si Jesus ng magagaling lang. Ang pinipili ni Jesus, yung mga taong maaaring may malaking maitulong para maging mabuo ang kanyang simbahan. Kaya nga yung simbahang Katoliko ay nakapundasyon sa 12 apostol. Sila yung pundasyon. Si Jesus ang pinaka-structure, ang pundasyon ay ang mga apostol, pero ang Espiritu Santo ang bumubuhay sa simbahan. Kaya ganyan ang tingin natin sa ating simbahang Katoliko. Nakasentro sa ating Panginoong Hesus na siyang bumubuo ng simbahan, pero ang mga apostol ang pundasyon. Kaya nga kapag kayo ay nagpo-profess ng inyong faith, no? Pag Sunday, di ba? The profession of faith. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, di ba? Yan yung mga binabanggit natin. Pero binabanggit natin, I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. No? Kasi yung simbahan ay nakapundasyon sa mga apostol ni Kristo. Kaya nga magpahanggang ngayon, ang simbahan natin ay pinamumunuan ng apostol. At yan ay walang iba kung hindi si Pope Francis. Si Pope Francis, sa linya ng mga apostol, magsisimula yan kay Saint Peter, ang kauna-unahang Pope. No? Si Saint Peter ang kauna-unahang Pope, at sa dami ng Santo Papa, at the present time, si Pope Francis ang nanunungkulan ngayon. Kaya
pag tiningnan ninyo, ang pundasyon ng simbahan ay nananatiling apostolic. No? Apostol ang naglilingkod sa ating simbahang katoliko. Sinimulan ni Saint Peter, magpahanggang ngayon, si Pope Francis ang kasugtong o kasunod ng naglilingkod sa ating simbahan. Kaya ganyan natin tinitingnan ang mga apostol ni Kristo. Nung sila'y pinili, sila'y bunga ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga employees, no, mga dear Saint Peterian, tandaan ninyo, no, bawat ginagawa ninyo sa araw-araw, laging dapat bunga ng panalangin. Maganda nga dito sa building ninyo, kahit nasaan kayong mga pwesto, kahit nasaan kayong floors, no, pag nag-start ang prayer, pwede kayong i-lead para sa pagsisimula ng inyong araw, lagi nagsisimula kayo sa pagdarasal. No? Merong nagsasalita sa mic yata, o merong nagpe-play ng music, o may nagpe-play ng sasabihin. Pero yun yung magandang gawain na hindi lagi nagsisimula sa nagtatrabaho ka 8 hours a day, pero nakalimutan mo man lang magdasal. Laging nangunguna ang panalangin sa bawat ginagawa natin sa ating buhay. Katulad ni Jesus, ganyan din ang kanyang ginawa. Sigurado, kapag panalangin at ang Diyos ang nauuna sa bawat ginagawa natin, laging tama, mabuti ang ating desisyon sa buhay. At kahit na minsan nai-stress ka na, kahit minsan nai-stress ka na sa trabaho, sigurado, mananatili ka pa rin calm. Kasi alam mong, nagdasal ka at sinasamahan ka ng Espiritu Santo sa iyong ginagawa araw-araw. Kaya ngayong araw na ito, tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa maraming biyaya na ating natatanggap at sa tulong ng mga apostol ni Kristo, patuloy na pinapatatag ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano na ang pundasyon ng ating buhay sa mundong ito ay laging nagsisimula sa ating Panginoon. Amen. Tumayo tayong lahat. Tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ating natatanggap sa Kanya. At sa bawat panalangin na atin ngayong iniaalay, ating sambitin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pasasalamat at maging ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong araw na ito, nagsisimula muli ang aming isang panibagong linggo na puno ng pag-asa at pasasalamat sa iyo. Naniniwala kami na kami ay sasamahan mo sa araw-araw na aming pagtatrabaho, pakikisalamuha sa aming kapwa, at gayon din pagdamay at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang lahat ng aming tinatanggap sa iyo, Panginoon, ay lubos naming pinasasalamatan. Malaki man o maliit, alam naming lahat ito ay nagmumula sa iyo. Kaya naman kami ay patuloy na umaasa na sa kabila ng aming mga kahinaan, bigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng lakas, ng loob at katatagan na magbahagi ng mga biyayang iyong ipinagkakaloob sa amin. Alisin mo sa aming puso ang pagiging makasarili, pagiging madamot, bagkus bigyan mo kami ng kakayahan na maging mapagbigay at gumawa ng kabutihan lalo na sa aming kapwa. Panginoon, sa lahat ng aming maibabahagi sa mamunting aming kakayahan, nawa ito'y magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Marami kaming kapatid na hanggang ngayon ay nahihirapan dahil sa mga nagdaang mga bagyo. Ngayon ay unti-unting bumabangon. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ito, maipaabot din namin sa kanila ang aming pagmamahal at pagtulong sa kanila. Ingatan mo po sila, bigyan mo sila din ng lakas at pag-asa na sila ay muli ring babangon sa kanilang buhay at magpapatuloy na gawin ang kabutihan na iyo tinuro para sa kanila. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming iniaalay sa iyo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.